Prayer should be our first response, not panic. Ang Diyos po ay Diyos ng order. Kaya pag magulo po ang buhay mo, malinaw na hindi po si Lord ang nagpapatakbo nito. And for our question number 2 naman po mga kapatid, bakit mahalagang lumapit si Jacob sa Diyos sa panalangin bago niya harapin si Esau? Ayan, dito natin makikita mga kapatid ang fullness of faith ni Jacob. Dahil bago niya hinarap si Esau ay lumapit muna siya sa Diyos sa panalangin. Alam niyo, hindi after na encounter tsaka nagpray si Jacob, kundi bago pa man dumating ang confrontation, tumawag na siya sa Diyos. Amen? Ibig sabihin nito mga kapatid, hindi siya basta nag-react lang, nag-panic lang, no? Kundi talaga nag-prepare siya spiritually. Ang prayer po mga kapatid ay pre-battle preparation po mga kapatid. Ganun din po sa atin, no? Bago po tayo humarap sa mga issue moments ng buhay po natin, kailangan muna natin itong ipanalangin, isuko at ilapit sa Diyos bago po tayo kumilos. Lalo na po sa mga major decisions po natin sa business, sa promotion, sa trabaho, sa budgeting, sa financial pressure, sa family matters, marriage at relationships po mga kapatid. Kaya napakahalaga po nitong ating prayer fasting dahil dito po ay tinuturuan po tayo ng Diyos na dumepende po sa Kanya. Kasi po kapag panic po ang nauna, chaos po ang kasunod. Pero kapag Diyos ang nauna, kahit po magulo ang sitwasyon, may direction at peace ka pa rin. Kaya makikita po natin ang fullness of faith ni Jacob. Nag-pray po muna siya. Ibig sabihin po, priority niya si Lord, hindi option lang. Kaya tandaan po natin mga kapatid, prayer should be our first response, not panic. At pansinin niyo po mga kapatid, kapag sa umaga, no, kapag phone agad ang hawak ay sa prayer at word ni Lord, hindi ba nagiging magulo ang buong araw mo? Kasi nauna po ang ingay ng mundo bago po yung presence ni Lord. Walang order. Ang Diyos po ay Diyos ng order. Kaya pag magulo po ang buhay mo, malinaw na hindi po si Lord ang nagpapatakbo nito. Ang tunay na prayer life mga kapatid ay hindi po emergency tool. Ito ay lifestyle ng taong umaasa sa Diyos araw-araw. Ikaw kapatid, ilang beses ka ba nagpe-pray maghapon? Remember Daniel, chapter 6 verse 10? Talagang 3 beses nagpe-pray si Daniel, no, sa isang araw. Hindi siya yung reactive, kundi consistent siya. Hindi siya yung nagpapadala sa gulo, di ba, sa crisis sa paligid, kundi grounded siya sa communion. Ganon din tayo mga kapatid, no? Hindi lang po tayo lumalapit kay Lord kapag may problema po tayo. Okay naman po yun, no? Pero dapat nakikipag-usap po tayo kay Lord sa lahat ng season. At ang pangako niya po sa lahat ng tumatawag sa Kanya at lumalapit sa panalangin sa Philippians chapter 4 verse 6 to 7, He will give peace that surpasses all understanding. At babantayan niya po ang puso at isip po natin, no, sa gitna ng kaguluhan. So makikita rin po natin kay Jacob sa Genesis chapter 32 verse 9 to 12 ang laman ng kanyang panalangin. So nanalangin po si Jacob dito, no. Ang sabi niya po doon talagang with pure honesty, humility at deep dependence yung ginawa ni Jacob. Hindi siya lumapit sa Diyos na may yabang, kundi may pagpakumbabang puso. Alam niyo, inalala ni Jacob ang pangako ng Diyos. Inamin niya ang kanyang unworthiness, ibinuhos niya ang kanyang takot sa presensya ng Diyos. At talagang pinanghawakan ni Jacob ang salita ng Panginoon sa gitna ng krisis. Kaya kapag humaharap ka sa iso ng buhay mo kapatid, tumawag ka sa Panginoon. Alalahanin mo, no, yung pangako ng Diyos kasi talagang si Jacob, pinuri niya ang ating Panginoon sa gitna ng kanyang takot. Niremind niya, Lord, di ba, ibibless mo ako, pagpapalain mo ako, Lord, ligtas mo ako, Lord, na baka patayin ako ni Esau. Talagang nalalangin siya at inalala niya kung gaano kabuti ang ating Panginoon. Kaya mga kapatid, kapag humaharap ka sa iso ng buhay mo, tumawag ka sa Panginoon sa panalangin. Dahil sino ba ang may kakayahang maligtas sa atin sa gitna ng kapahamakan at panganib? Walang iba kundi ang Diyos na may likha ng langit at lupa. Psalm chapter 46 verse 1, God is our refuge and strength, an ever-present help in trouble. Sa halip na umasa sa sariling diskarte si Jacob, lumapit siya sa Diyos. Kahit gaano ka pa katalino o kagaling mga kapatid, kailangan mo ang Diyos sa buhay mo. May mga laban tayo sa buhay na hindi kaya ng diskarte, kundi Diyos lang ang may kakayahan. Si Jacob mga kapatid nakilala bilang mandaraya. Hindi niya dinaya ang prayer niya sa Diyos. Inamin niya ang kahinaan niya. Inamin niyang, Lord, hindi ko kontrol ang sitwasyon.
At hindi ko alam ang susunod na hakbang. Kaya sa halip na nagtiwala siya sa sarili niya, pinili niyang lumapit sa Diyos dahil alam niyang ang Diyos ang may kontrol ng sitwasyon at outcome. Jeremiah 33:3. Ito po mga kapatid, no, ang hotline natin sa langit 24/7 at bukas po ito. Hindi po ito out of coverage area. Tumawag ka lang sa Kanya at sasagot ang Diyos. Kaya ang prayer ay spiritual oxygen po yan, kapatid. Kapag wala kang prayer life, unti-unti kang mamamatay. At kapag hindi ka nagpipray, para mo na rin sinasabi, Lord, hindi kita kailangan. Pero yun ang pinakadelikadong ilusyon ng tao, mga kapatid. Tandaan nyo, kapatid, hindi faith yun, kundi pride. Ang prayer ay hindi para ipaalam sa Diyos ang sitwasyon natin, kundi para i-align ang puso natin sa kalooban niya. Bakit pa ba ako magpipray? Alam mo na naman ang mga panalangin namin. Yes, God is omniscient, omnipotent. Alam niya ang lahat. Alam niya ang sasabihin mo bago pa ibuka ang bibig mo. Pero higit sa lahat, siya ay personal na Diyos. Kaya ang prayer ay hindi information update kay Lord. Ito ay intimacy with God. Kaya kapag nagpipray ka, kapatid, bago ang laban, hindi lang ang sitwasyon ang nagbabago, kundi ikaw mismo ang binabago ng Diyos. Kung gusto mong manalo sa laban, huwag mong unahin ang laban, kapatid. Unahin mo ang manalangin.